Hello po mga kapatid. Siguro mga tuloy po natin kasi sayang. Tagalog. Ayos. Buti na lang. Buti na lang magkakatabi pa yung Tagalog. Sige, subukan natin yan. Good. Public group. Thank you, Lord. Excuse me, dears. Mariposa. Meron pang mariposa eh. Team Solid Kaalaman. O, sige. Yan, bentahan. Yan. FB for Beshi. Wala, meron pang Islam dito. Ay. We are united. Sana sa vlog, okay. Nag-online ako baro. Habang may pagkakataon. Dito na to. Tinapay yan. Teka naman. Ewan ko. Ilagay mo na lang doon. Huwag ka masyadong maingay. Tapos talit na. Dala mo na yun doon. Christian Police. Grace Law. Trinity Guides. Ito, isa pa. Born again Christian. Okay. And then highlights. Yan. Kung nabibless po kayo mga kapatid, o kaya nice po ninyong maging blessing sa online, pwede po ninyong i-share. O kaya maglagay po kayo ng highlights. Ganun. Kasi hindi po kilala ang To Gospel Ministry po sa online. Sa buong mundo po, hindi po... Hello, Sir Terry! Hello, sir. I'll be speaking my own tongue. I'm so sorry. Only for my Filipino brethren. Yeah. You are my friend for a long time, and
I think you're one of my friends in my old Facebook, I guess, right? And then they remove it. They took it out. Too bad, actually. So, yeah, yes, sir, Terry. Thank you. Yeah, you're my friend, my first account when they remove it, right? They remove around like probably 300 online videos. After I finished work in our as a picker, right, Sir Terry? I'm doing the online. Yeah, it's very tough. I'm skinny and tired, you know. Oh my. What a work and what a job. Yeah, actually it's very crazy, Sir Terry. Now working in the evening, finishing around 2 o'clock a.m. and then you're gonna go home, right? Like 2:30, like that, and then at least 3 o'clock. At least if I can able to sleep at 3 o'clock in the morning. Oh, it's so tough. So at least you are here, Sir Terry, one of the witnesses during those moment of truth, you know, doing the online ministry. Yeah. Yan po si Sir Terry. Yan. Sir Terry Hartson. Yan po. Isa po siya sa mga Facebook friends ko po nung first account ko po. Ayan, si Sir Terry. Yan, naging supervisor ko po siya sa isang work. Yes, Sir Terry. You are one of the witnesses actually in the online ministry on how I would say I work hard, you know, in this ministry for at least 13 years so far. In counting. Oh man. So how many? Oh, okay. I need more. I always support you even you are speaking. Thank you so much, Sir Terry. Hallelujah. Thank you so much, Sir Terry, for supporting me. Yeah. And yeah, I miss a lot of years actually. I'm supposed to speak in Tagalog for my countrymen, but God did not allow it for 13 years. I don't know why. And now I am redeeming my time, redeeming the time while there's an opportunity. Because how many more years that all the teachings in the online will be removed, you know. They're gonna take it off. It's too easy, just like it's done, you know. But at least they're not stopping me in the middle of the teaching, Sir Terry. Yeah, before, like I'm sharing in the online around 1 hour, and then they stop it, like they muted my voice, and then I'm speaking another one more hour, and then like halfway it was muted. That's how they did in the online ministry. And sometimes they are not allowing me to use my iPhone, the online. They are stopping me like that. Yes, Sir Terry. We never know what day is our last, so we need to make each day count. Exactly, Sir Terry. For me, it's very, very important. It's very, very important for me because I still remember. Oh my. Are you watching during when I prophesied the pandemic, Sir Terry? That's pandemic will come. That was December 2018. Around November, December, like that. I am sharing about the pandemic. It's not just pandemic before, but it's all about the virus, you know, the coronavirus before. It's I'm sharing during that time. And then during the month of March on 2019. Oh yeah. You really saw that one, eh?
That's crazy. I prophesied about the coronavirus that will hit the whole world. And I'm so shocked during that time when I said that in the whole world a lot of people may die. Actually, I just hear this right now. Actually, 5 billion people around the world got vaccinated already, Sir Terry, actually. I just took it. I have here. I saved it for future ministry. Let me see. Where is that? Let me see here. How to... I need to log out first. No, it's not. How to log out here? Oh no. It's weird. It's supposed to be here. Oh yeah. Parang si mag-log out. I forgot how to log out to my messenger here. Oh my goodness. What should I do? Delete chat, profile. How to log out here? Oh, it's in here. Okay, I got it. Alright. So I'm gonna go to my account. There are 5 billion who received the vaccination. And they are talking about this actually. Here it is. It's in Facebook, so which means the Facebook allowed it, right? So let me see. Billion people on the planet got a vaccine of some sort. If you apply the range of the death rate in the U.S. that I gave you earlier, you get a range of globally 7.3 million to 15 million died from the vaccine. And that, 7 million to 15 million. Yeah, and so there's been a study by Dennis Rancourt. We've looked at his methodology. It's different than what we do. We're not saying it's wrong. It's an estimate, and he came up with 17 million, which I think you talked about. So our upper range is right there with Dennis Rancourt. Okay. Disabilities. When you look at the ratio of 4 to 1, you multiply the 7 million and the 15 million times 4, you get a range of 29. Let me see. I got to look at the numbers. 29 to 60 million disabled globally. Okay. 29 to 60 million disabled globally. Correct. And then injuries. If you take 18% of the vaccinated, just using the Pfizer. So again, this could be money, but we get a range of at the high end 900 million, 500 million at the low end. Injured. 500 million to 900 million who had an injury that has not disabled them. Yeah. So 5 billion people on the planet got a vaccine of some sort. That's the estimation. It's very scary. And according here, COVID vaccine numbers are in 5 billion people took the jab. And then 7 million to 15 million range died because of jab or vaccination. And then 29 to 60 million was disabled after the vaccination. And then 500 to 900 million injured from the vaccination. So that's what happened. So they got the target. They targeted 5 billion, so they got it. So that's the prophecy I just prophesied before 2019, that something will going to hit the whole world and many people will die. So that's it. So
those who never died in coronavirus, they died through vaccination and got sick and got injured. That's why that's the testing of faith, my dear brethren, and it's so scary. So let's see how many people are watching right now. 107. Okay, 20. Oh, hallelujah. So here we go. So I always support you. Oh, OMG. That's a, yeah, exactly. That's a lot of people. That's a lot of, I can put the information, Sir Terry. At least somehow people may see. Maybe they thought that I'm joking, you know. Actually, I'm not joking, but them, you know. Maybe they thought that this statistics is wrong. So I'm gonna, how to save this one anyways. Copy, forward. No, not forward. How's it? More. Pin, bump, more. Let me see. Copy. Let me see if this one works. Through here. Oh yeah, in here. Okay. What should I write? 5 million. I would say, right, 5 billion. Billion. Got the jab. They call it jabs. So. Here you go. Okay, so that's the and then I'm gonna pin it. Pin it! Like, I'm gonna pin it. Okay. Yeah, that's the one, Sir Terry. Yeah. I got it from one of the vloggers, and actually they're not vloggers, they're talking to each other about, actually there's no good news in vaccination, right? Like, as in zero good news. Okay, so I'll be speaking my own tongue now. Sir Terry, thank you so much. Yes, sir, thank you very much for supporting me and being part of the online ministry in my first account before, and you are the one of the part of the online ministry before, Sir Terry. Thank you very much for being one of my witnesses right now. Okay, so ituloy po natin, mga mahal ko pong mga kapatid. So yan, si Sir Terry po, sa po yung akin pong supervisor po noon sa isa sa mga trabaho ko po dito po sa Canada. Siya po yung nag-witness sa mga tinuturo ko po noon. Ayan, sinabi po niya na napakinggan daw po niya yung pagtuturo ko po ng coronavirus po noon. Ganun. So punta po tayo balik po tayo doon po sa John chapter 15, ano po? Kasi po, hello Sister Sheena Selena. I'm speaking my own tongue, Sister Sheena. I'm so sorry. I'm grabbing the time because the days are evil. I'm grabbing the time because my countryman needs to know and learn a lot about the nature of the true gospel, because they are my bloodline. So I need to speak in my own tongue for their own benefits. And I think it's working, you know. It's working. All right. So here comes John chapter 15. My dear brethren. Ito po. So napag-aralan po natin. So itutuloy ko lang po. Hindi ko na po magsisimula sa umpisa. So ang Panginoon si Kristo po ang atin pong puno ng ubas, at ang ating amang nasa langit, siya naman po ang tagapangalaga, at tayo naman po ang kanyang mga sanga. Yan. Mga sanga. Amen po. So, meron pong parte. Nasaan pong banal na spirito doon? Wala naman pong nakalagay, di ba? So, kahit na at least sinabi po niya ng Panginoon si Kristo, siya daw po ang puno ng ubas, ang God the Father, siya naman po ang gardinero o tagapangalaga. So, tayo naman po ang mga sanga. Ngayon po, kung nais daw po nating mamunga ng masagana, kailangan daw po nating dapat daw po nating kasama palagi ang Panginoong Jesucristo. Siyempre, paano mo makakasama ang Panginoong Jesucristo? Diba? Wala naman na siya, diba? So, ang tinutukoy po niya rito ay ang banal na Espiritu ng Diyos.
So, lalago daw po tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya marami po ang hindi lumalago sa pananampalataya kasi nga po, hindi sila, kumbaga, hindi sila konektado sa banal na Espiritu. Yan. Kaya sa buhay po bilang mananampalataya, ito po ang pinaka-importante sa lahat bilang isang mananampalataya. Hindi po dito pinag-uusapan kung pastor ka man, o propeta ka man, o sino ka mang matalino sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananaliksik ng salita ng Diyos. Ang tinutukoy po dito ay kung paano po tayo mamuhay sa kabanalan. Mga mahal ko pong mga kapatid, yan po ang tangi po nating kanlungan at kailangan sa mga huling araw. Tinan po ninyo, napakatagal na panahon, 218 years ang seminary, di ba? Pero bakit ngayong mga huling araw tinuturo ng Panginoong Jesucristo ang kabanalan? Kauna-unahan po ito na online ministry po, ang two gospel ng Panginoong Jesucristo, ang dalawang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang kauna-unahang nagtuturo ng kabanalan. Nagtuturo ang pastor ko ng kabanalan. Kung papakinggan mo ako mabuti, kapatid ko, baka hindi kabanalan ang tinuturo niya. Impormasyon lang. Baka impormasyon lang siguro yung sinasabi ng pastor mo, kapatid. Kasi kung talagang kabanalan ang tinuturo niya, kumusta naman ang simbahan mo? Banal kaya? Banal kaya, kapatid? Hindi. So, hindi talaga kabanalan. Impormasyon lang ang binibigyan ng pastor. Diba? Impormasyon lang. So, wala talagang sagot. Wala talagang pinupunto ang mga nagtuturo po. Amen? Pero dito po talagang may pinupunto. Talagang kailangan po natin talaga ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, patungkol sa kaharian ng Diyos. Kung matututo po tayo sa ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos, matututunan po natin kung paano mamuhay sa banal na Espiritu ng Diyos. Kasi po, ang ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos ay ang banal na Espiritu mismo. Yan. Kung hindi nyo pa naintindihan yon, manatili kang makinig sa akin at maging follower po kayo ng Facebook ko po kung nais po ninyo. O kaya mag-subscribe po kayo sa YouTube. Yan. Meron pa akong YouTube, mahal kong kapatid. Meron naman pong 25 kahit pa paano na nakikinig. Tandaan po ninyo, kapag tinanggal na po ng Meta o ng Facebook ang online ministry, hindi na po ninyo ako makikita. Hindi na po. Mag-i-stop na po ako noon, mga mahal kong kapatid. Nandito po ako, ginagamit ko po. Kasi tinampo ninyo, mahal kong kapatid, meron pong Friendster na Facebook noon. Friendster pa noon. Pero wala akong Friendster noon. Nag-graduate po ako ng college, nagturo pa ako sa high school noon, ng 4 na taon, pero wala pa akong Friendster o kaya Facebook. Facebook na ginagamit noon Mga 2000, mga ganyan. Ngayon po, nagkaroon po ako ng kauna-unang Facebook nung nasa Saudi na po ako. Nung nag-aaral na po ako sa Panginoong Jesucristo ng Two Gospel Ministry. Bakit kaya sinabay? Ngayon pala, bibigyan pala niya ako ng ministry online. Yan, kaya nandito po ako, mga mahal ko pong mga kapatid. Kaya welcome po sa online ministry. Ginagawa ko po na po ito, matagal na po, sa awa na po ng Diyos. Actually, sa awa ng Diyos para sa atin. Hindi dahil sa awa ng Diyos na nandito po ako, hindi. Dahil sa awa ng Diyos para sa atin, meron pong online ministry. At para sa inyo po ito, actually. Ang target ko po talaga para sa inyo, ng mga Pilipino, lalo na po ngayon, nagtatagalog po ako. So, ang target talaga kayo. Yan, kung hindi po kayo makikinig, okay lang. Kung makikinig kayo, edi, purihin mong Diyos mo. Kasi nakikinig ka sa mga salita niya at hindi mo ito narinig kahit na saan. Mga mahal ko pong mga kapatid. Mahal niyo po bang Panginoong Jesucristo? Patunayan po natin. Patunayan mong mahal mo talaga siya. Amen? So ngayon, pagpapatuloy ko po ang mensahe pong ito, mahal kong kapatid. Sa mga bago po dyan, bilisan ko lang po ng konti. Ang ministry pong ito ay, ang ministry po online, tinatawag po itong Remnant of the Lord Jesus Christ End Times International Ministry. So, magpo-14 years na po niyan, this coming next year sa March. Actually, kailan ko ba sinimulan ito, amo ko? 2014, March yun noon Hindi ko alam kung kailan pa ako nagsimula 2012 po noon Pero yung King of Kings and Lord of Lords, sinimulan ko po yun noon, March 31st, 2014.
Yan. Pero ako po, yun, group naman po siya. Yung Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Yung kulay, wala, hindi po nakikita dyan. Pero okay lang naman po. So, ginawa ko po yung 2014 pa po noon. Pero, nung nagkaroon po ako ng Facebook, nung pagkaalis ko po sa Saudi Arabia, nung nandun na pa ako sa Pilipinas, yun, sinimulan ko na po noon. Kasi nandun pa ako sa Saudi Arabia noong 2010 to 2011. And then, yan, nagkuhan na po ako noon, nagsishare na po ako, pakonti-konti po noon. Yan, so, ngayon po, yung Remnant of the Lord Jesus Christ End Times International Ministry, ito po talagang ministry ko po na pinagkaloob ng Lord sa akin. So, meron po siyang 2 gospel. Yan, itong 2 gospel po ito po yung pinapag-aralan po ninyo ngayon. Para po sa inyo pong pananampalataya. Yan, so hindi lamang po ligtas tayo, kumbaga mamuhay po tayo sa ating kaligtasan. Yan, alagaan po natin ang ating kaligtasan. So, yun po ang pinaka-nature ng 2 gospel. Yan, meron pong Gospel of Grace, meron naman pong Gospel of the Kingdom. Yan. Natapos ko po yung isa kanina kahit pa paano. So, pag-aralan na lang po ninyo yun. Ano po? At ituloy na lang po natin ito. Ito. So, ituloy po natin. So, natapos po tayo sa 7. So, punta po tayo sa 8. Pero, pasawagin ko po yung 7. Ano po? Kung kayo'y mananatili sa akin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, actually, 6, sorry. Sa verse 6 po pala yun. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at iahagis sa apoy at masusunog. So, tayo ang mga sanga. Ngayon, ang God the Father mismo ang naglilinis. Tinatanggal niya yung mga hindi namumunga at saka nililinis naman niya yung mga sangang namumunga para magkaroon ng mas madaming bunga. Ngayon po, tutuloy natin sa verse 6. Ito na siya. Sa verse 7 na po pala. Yan, verse 7 na tayo. Kung kayo'y mananatili sa akin, sabi niya, ang Panginoon Jesucristo, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Tingnan niyo ang gano'ng kakapangyarihan ng salita ng Diyos. So, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan po ng paniniwala natin at sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na ibinahagi ni Apostol Pablo, naligtas po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So hanggang doon lang yon. Ligtas ka na eh. Ngayon ito. Kailangan daw ang salita ng Diyos ay manatili sa atin. Sabihin mo nga sa sarili mo, ang salita ng Diyos ay kailangang manatili sa atin. Ngayon, tatanungin kita kapatid, saan mo mababasa ang mga salita ng Diyos? Sa Matthew, Mark, Luke, and John o sa mga epistles na Apostol Pablo? Doon pa lang, alanganin ka na eh. Kaya hindi mo masasabing ang pundasyon mo ay ang kaligtasan mo lang. Sa mga sulat ni Apostol Pablo. Hindi. Ang pundasyon ng pananampalataya mo mismo ay nakasulat mismo sa Matthew, Mark, Luke, and John. Kailan mo huling pinag-aralan ito as in talagang pinag-aralan mo kapatid? Wala. Bakit? Yan ang naging problema ng sa lahat ng buong mundo. Problema po nila yan. So ngayon tinuturo ko po sa inyo. Actually sa mga nakikinig, alam na po nila yon. Yan. So, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Yun po ang problema, mga mahal kong kapatid. Nananatili po ba tayo sa ating Panginoong Jesucristo? Oo, Brother James. Bilang ano? Bilang isang ligtas o bilang isang anak ng Diyos? Magkaiba yun. Yun ang position mo. Mananatili ka ba sa Panginoon Jesucristo bilang isang ligtas lang o bilang isang anak ng Diyos? Yan ang position mo. Mamili ka doon. Ngayon, ito naman ang sa parte ng Panginoong Jesucristo. Tinuturing mo ba ang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas mo lang o hari mo din?
May problema ka na nga sa sarili mo, may problema ka pa sa kinakausap mo, kung tagapagligtas mo bang Panginoon Jesucristo lang o hari mo. Talagang ng problema, kapatid, yan ang sinasaayos ng Two Gospel Ministry, kapatid. Inaayos ko ang mga teolohiya na talagang nanggugulo sa inyong pananampalataya. So, inaayos ko po yan, mga mahal kong kapatid, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kasi kung tatanggapin mo ito, kapatid ko, matatakot ka na. Bakit? Lahat daw ng mga sangang hindi namumunga, tinatanggal niya eh. Kung ikaw yun, nadi-impyerno na ng bagsak mo. Bakit? Sabi niya rito at sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Sino tinutukoy niya? Mga Hudyo lang. Ikaw naman, kapatid ko, mag-isip-isip ka na habang maaga. Kaya nakakatakot. Kaya hindi po natin ipagwawalang bahala kung ano ang itinuro ng Diyos at Hari na si Hesus Kristo nung panahon po na siya po ay nabubuhay. Yun po ang ebanghelyo niya. Ito ang tinatawag nilang ebanghelyo ni Kristo. Hindi ang death and burial and resurrection. Hindi po yan, mahal kong kapatid. Itanim po yan sa puso ninyo. Ang ebanghelyo lamang na ibinahagi ng Panginoong si Kristo ay ang ebanghelyo patungkol sa paghahari ng Diyos. Sa English, ito po yung Gospel of the Kingdom of God. Kaya manatili daw po tayo sa Panginoong si Kristo. Kung hindi ka mananatili, hindi ka mamumunga. At kung hindi ka mamumunga, tatanggalin ka ng God the Father at itatapon ka niya at iipunin kayo. Kayo? Tama ba yun? O iipunin ang mga taong ito na hindi namumunga at susunugin. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ito'y gagawin para sa inyo. Ngayon, gusto mong yumaman? Ano nakalagay sa banal na aklat? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kahit na sinabi ng Panginoon Jesucristo na hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo, kapatid, unawain mong mabuti yon. Hindi porke sinabi ng Panginoon Jesucristo, ganun na yon. Ha? Seek ye first the kingdom of God. Ano ba yung kingdom of God? Banal na Espiritu. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, merong katwiran. Ano yon? Righteousness. Righteous ka ba, kapatid? Namumuhay ka ba sa kabanalan? Hindi ka ba nagkakasala? Kung hindi ka nagkakasala, pwede ka nang humingi. At hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Alam ka naman, nagkakasala ka, hindi ka nga nagtatay ng offerings, bibigyan ka pa kaya. Ninanakawan mo na nga siya, di ba? Di ba, mahal ng kapatid, nagtatay ng offerings po ba kayo? Sa mga simbahan ninyo? Doon pa lang, wala na. Di ba? Paano mo masasabing mahal kita o Diyos? Mahal kita o hari ko? Verse 8. Punta na po tayo sa verse 8. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama. Buruin mo? Naluluwalhati daw ang God the Father? Kung mananatili tayo sa Panginoon si Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, maluluwalhati ang ating Amang nasa langit. Kilala mo ba ang ating Panginoong Jesucristo ng buong buo? Kilala mo ba siya, kapatid? Bigyan kita ng 2 segundo. Sino ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo? 1, 2. Sino ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, kapatid? Siguro may mga nagsasabi pa rin dyan na tagapagligtas ko. Bagsak ka na. Bagsak ka na sa pananampalataya mo, kapatid. Doon pa lang sa sagot mo na yun, bagsak ka na. Kaya hindi ka lumalago sa pananampalataya mo. Bakit? Hindi ka nagpapatuloy sa Panginoong Jesucristo eh. At hindi mo maluluwalhatian ang Diyos Ama. Ganong katindi. At sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Aba? Alagad ko daw. Disciple, yun pong ibig sabihin nun. Alam mo ibig sabihin ng disciple, kapatid?
Estudyante. Estudyante ka ba ng ating Panginoong Hesukristo? Kung ligtas ka lang, hindi ka estudyante, kapatid. Kung paanong minamahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Pero may kanyon, meron siyang prerequisite. Meron kang dapat gawin para mangyari ito. Ito kung paano minamahal ako ng Ama, sabi ng Panginoon Jesucristo, ay gayon din naman minamahal ko kayo. So minamahal daw tayo ng Panginoon Jesucristo. Oh, talaga? So ituloy natin. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Sa tingin mo, pag nagkakasala po tayo, mahal ba natin ang ating Panginoong Hesukristo? Nagagalak ba kaya ang banal na Espiritu? So hindi. So hindi tayo nananatili sa ating Panginoong Hesukristo. Tama? O hindi rin natin mahal ang God the Father. Tama? Ganun lang po yan. Kaya kung paano minamahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ayun na. Ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Ano sinabi ng Panginoong Jesucristo? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Anong mga utos? Yung sinabi ng mga pastor natin, wala nang utos eh. Wala nang law. Di ba? Napapakinggan ba ninyo yon? Wala na daw pong batas. Sinabi ng Panginoon Jesucristo, may batas eh. Ano ang pinaka-batas ng Panginoong Jesucristo na binanggit ng mga apostol ever since? Sasabihin ko na po sa inyo para hindi na po kayo mahirapan. Magmahalan po tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. Ang tanong, may unity ba tayo? Wala. Saan galing yan? Seminaryo. Ganyan kagulo ang seminaryo, kapatid. Hanggang ngayon, wala pa tayong pagkakaisa, hindi po tayo nagmamahalan. Mismo mga pastors po natin, hindi sila nagmamahalan. Matinong pastor, tinatapon nila. Sa buong buhay ko na nagtuturo, hindi ko akalaing mismong mga mata ko nakita, kapatid ko, nakausap. Matinong pastor, pinagtatapon nila. Itinakwil nila ang kapwa nila pastor. Saan ka makakakita ng ganun? Pwede mo lang itapon o palayasin ng isang pastor kung siya ay nag-rape, nagnanakaw ng pera, sinungaling, yan. Matindi na yan, kapatid. O sabihin na natin, umiinom, yan. Pasok na natin yun. Kung siya umiinom, naninigarilyo, meron din naman mga pastor, di ba? Yan. Pwede patalsikin ng mga pastor na yun kung meron. Pero kung hindi nila ginagawa yan, kahit anong ginagawa nila, hindi. Hindi sila mapapatalsik, kapatid. Hindi dapat ganun ang utak ng isang tunay na mananampalataya. Paano kung pangit ang ugali, Brother James? Ano ngayon? May magagawa ka ba kung pangit ang ugali niya? Nagkakasala ba siya kung sakaling pangit ang ugali niya? O stricto lang siya? Kasi may mga pastor na stricto eh. Diretso kapag magsalita, tama? Kung masaktan ka, buti sa'yo, nasasaktan ka. Yun naman ang mali sa mga ganung mga pastor din naman. Pero hindi ibig sabihin, pwede mo nang patalsikin ng pastor mo. Tama? So, maraming paraan. So, yun ang mga problema sa seminaryo, yun ang problema sa tinuturo po nila. Sila mismo nagkakagatan. Nagsisiraan para lang makuha nila yung gusto nila. Politika, ganyan. Politics. Mga mahal ko pong mga kapatid. Dahil sa politika, yan. Nagsisiraan po sila. Bakit? Karamihan? Yan. Yan po ang karamihan, mahal kong kapatid. Pero ang sinabi ng Panginoon Jesucristo, mag-ibigan daw po tayo. Mag-ibigan po tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Anong mga utos, kapatid? Ano ang batas ng bagong tipan? O yan. Ano po yung batas ng bagong tipan?
Oh, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, and self-control. Ayan, siyam yan na bunga ng Espiritu. Yan po ang batas na tinutukoy niya. Kaya nung nilukuban po tayo at ibinigay po sa atin ng banal na Espiritu, ang siyam na bunga ng banal na Espiritu dapat po makita po sa atin. Yun ang tinutukoy niyang batas o mag-ibigan kayo, pag-ibig. Ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig. Ilang beses binanggit ang salitang pag-ibig, mahal kong kapatid, na mag-ibigan daw po tayo bilang mananampalataya. Kung hindi yan nakikita ng mga pastors po natin, how much more sa mga anak ng Diyos na tinatawag nila kayong miyembro. Hindi kayo miyembro, kapatid ko. Miyembro ka ng pastor nyo. Kasi, yan ang kingdom niya. Kingdom niya kayo eh. Kayong mga tao-tauhan nila eh. Yan, mga alipores niya kayo. Kaya marami akong nakita mga pastor, pagka nag-utos sila ng mga kapatid sa pananampalataya, talagang hindi ko maatim. Pag mag-utos sila, bigyan mo ako ng tubig. Kunin niyo yan. Alam niyo yung mga pananalitang ganon? Hoy! Mga ganon. Tawag dito? Masakit sa tenga. Di ba? Nasubukan niyo pong makarinig ng mga pastors na ganon? Ayun. Walang pag-ibig, kapatid ko. Kasi miyembro lang nila kayo eh. Walang membership sa Kingdom of God, kapatid. Yan ang membership ng relihiyon. Mahal kong kapatid. Kaya pagka naririnig niyo yung salitang miyembro ko, hindi po kayo miyembro, kapatid ko. Anak kayo ng Diyos. Special kayo. Mga special po kayo. Bawat isa po sa inyo, mga mahal kong kapatid, special po kayo. Higit pa kayo sa ginto at pilak, diamante o kahit na ano pa man. Kaya kapag nakikinig po kayo ng salitang ganito, wala kayong mababanggit na hindi ko po kayo ipoput down, kapatid ko. Nililift up ko po kayo. Ang pananampalataya po ninyo, kailangan po ninyong, dapat meron pong magtulak sa inyo o kaya paluin ko sa puwet para tumayo po kayo sa inyong pagkakadapa. O kaya, itaas kayo. Ganun po dapat, mga mahal ko pong mga kapatid. Kaya magsama-sama po tayo, at least sa online ministry, nagiging part po ito ng blessing po sa inyo, mga mahal ko pong kapatid. Kung ganyan ang pastor mo, wala pa akong magagawa. Kung ganyan siya mag-react, wala pa akong magagawa, kapatid ko. Basta ang mahalaga, ang kaligtasan ay individual. Ang paglagong spiritual ay bawat isa. Individual pa rin. Mahal kong kapatid. At least, ikaw ang magiging ilaw. Bahala na kayo. Mahirap po eh. Mahirap magkon ng ganon. Ang hirap. Ang hirap talaga. Nakakalungkot, mga mahal kong kapatid. Ganyan mo nakikita yung mga anak ng Diyos. Nakakalungkot. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Anong utos ng God the Father sa kanya? To preach the gospel of the kingdom of God. At saka magpagaling na rin ng mga may sakit, magbuhay ng mga patay, mga ganyan. Yan pang ministeryo ng ating Panginoong si Kristo. O, sabihin na natin mag-alaga at least. Sa abot ng kanyang makakaya sa laman, so nag-alaga po siya ng 12 at least. Kahit na jable yung isa, at least pinagsikapan niyang alagaan siya, di ba? So yan po ang ministeryo po ng Panginoong si Kristo. Yung ministeryo ng mga pastor natin. Ha? Anong ministeryo ng pastor natin? Di ba kung ano dapat ang itinuro ng Panginoong si Kristo, yan din dapat ang ituro nila. Kaya lang hindi yan eh. O yan. So ikaw na lang ang natututo, hayaan mo na yung pastor mo. At least ikaw natututo ka. Ituro mo yan sa asawa mo, ituro mo yan sa mga anak mo. Na ikaw, anak ka ng Diyos, magpakabanal ka. Kung hindi maniniwala ang anak mo, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Ganyan ang buhay. Kaya sabi nga sa banal na aklat, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Paano yan, kapatid na James? Matanda na yung mga anak ko. Paano kayo tuturo ang kingdom of God? Ewan ko. Hindi ko rin masagot yung kapatid. Bakit ngayon ko palang naririnig yan? Hindi ko rin alam, kapatid ko. Hindi ko rin po masasabi yan.
Pero at least, ang target niya ikaw. Ikaw muna. Bahala na ang Lord kung paano niya kausapin ang mga anak mo sa pamamagitan mo. Di ba? 11. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo. At ang inyong kagalakan ay malubos. Nagagalak ka ba kaya kapatid kung ligtas ka lang? Hindi mo mararanasan ang kagalakan ng Panginoong Hesukristo kung hindi mo kilala mismo ang kanyang kabuuang kapangyarihan. Ang Panginoong Hesukristo po, siya po ay ating tagapagligtas. Yan. Siya po ang ating Panginoon. Yan. Pag sinabing Panginoon, nagmamayari yan kasi siya ang ating hari. Yan. At of course, ang ating Diyos. Yan. Diyos po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang nature ng ating Panginoong Hesukristo. Tanggap mo ba ang apat na ito? No, kung tanggap mo, pag-aralan mo dapat kung sino ka sa Kanya. Di ba? Hindi ka lang basta ligtas lang. Hari mo siya eh. Kung hari mo siya, mamamayan ka niya. Di ba? Kung mamamayan ka niya, kailangan mo talaga siyang gayahin. Bakit? Hari mo siya eh. Walang haring hindi sinusunod, walang haring hindi sumusunod. Paano bang sa pananalita doon? Walang hari na hindi sinusunod ng kanyang mga mamamayan. Lahat ng mamamayan sinusunod ang hari. Pag hindi, bawat pamilya yan. Di ba? Ganyan po yan. Ang kagandahan noon, hindi naman pumapatay ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang ngayon, nandyan siya naghihintay para sa atin. Pero, pagdating ng Judgment Day, yun na. Doon na po tayo huhusgahan. Handa ba tayo pagdating ng araw na yon? Hindi pa, Brother James. So, makinig ka mabuti at mag-aral ka ng salita ng Diyos sa sarili mong pangunawa at pananampalataya. Yan. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos. Ito na. Na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Binabanggit ito ng mga pastor, di ba? Pero babanggitin ko po ito sa inyo nang hindi pa ninyo naririnig. Magmahalan daw po tayo, mga mahal kong kapatid. Ang tanong, paano po tayo magmahalan? Pag-uusapan po natin ang mga pananalita na hindi nyo pa narinig kahit kailan sa buong buhay ninyo. Paano daw po tayo magmahalan? Hindi tayo nag-aaway, Brother James. Kaya mo kaya? Hindi tayo nagchichismisan, Brother James. Kaya mo kaya? Ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya mo kaya? Huwag mong titirayan ng pastor. Kaya mo kaya? Hindi na po ako magmumura. Kaya din kaya natin. Ano pa? Susundin ko po ang aking mga magulang. Kaya din kaya natin. Paano mo magagawa yun, kapatid? Paano natin magagawa yun? Yun po ang magandang tanong. Magaganap po yung salita ng Panginoon Jesucristo na magmahalan daw po tayo sa bawat isa. Kung gagawin natin ito. Pero ang tanong, papaano? Papaano po tayo magmahalan, kapatid na James? Ito ang tanong ko. Ano ang problema kung bakit nasisira ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo? Yan. Maraming sagot dyan, di ba? Pero punta po tayo sa pinakamalapit. Meron, syempre. May mga sagot dyan, di ba? So punta po tayo sa pinakamalapit na sagot. Sasagutin ko na po. Pag-uugali. Ayan. O, targetin mo ang pag-uugali mo. Paano mo mamahalin ng kapatid mo sa pamamagitan ng ugali mo? Siyempre, kung chismosa ka, para mahalin mo ang kapatid mo, huwag ka na maging chismosa. Kung naninigirilyo ka, umiinom ka, para masabi mo mahal mong mga kapatid mo, huwag kang maging stumbling block para sa kanya. Di ba? Alam mo yung stumbling block? Maging katitisuran? Para hindi na po tayo magpatumpik-tumpik, mahal mong kapatid. Ito ang aking utos.
na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ngayon, ang sagot po nito ganito. Kung tayo po ay magiging ganap at sakdal, may iwasan po natin ang manakit sa kapwa po nating mananampalataya. Yun pong tinutukoy ng Panginoong Hesukristo rito. Ayan. Maturity. Ayun. Huwag nyo naman tanawin sa akin kung paano maging matured, ha? Lagi po kayong makinig ng makinig para maintindihan po ninyo. Lalo na po mga bago-baguhan pa po kayong nakikinig. Paano ba maging mature, Brother James? Basta makinig ka lang, kapatid ko. Kung nakita mo ako naka-online, makinig ka na. O kaya, manood ka sa YouTube. Yan, pinupost ko po yon. So, itong aking utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung magmamature tayo, syempre, hindi natin pwedeng mahalin ng kapatid natin kung wala po tayong maturity. Ugali pa nga lang natin, kapapangit na, di ba? Paano natin mamahalin ng kapatid, di ba? Mahilig kang magbiro, di ba? Hindi na pagmamahal yung kapatid. Pag mahilig kang magbiro, hindi pagmamahal yun. Hindi yun bunga ng pagmamahal. Yung pagbibiro, lagi nagbibiro. Hindi po. Kaya maaari lang, huwag ka nang magbiro. Kung magbiro ka, totohanin mo. Kapatid, ang baho naman ng kilikili mo, nagbibiro lang, pero totoo naman. So, okay lang yun. Di ba? Example lang po yun, kapatid. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Punta naman po tayo sa John 1:16, para naman na makita po natin yon. Isurat din po ninyo yun. 1 John 1:16. No, 1 John 3:16, sorry. 1 John 3:16. Dito natin makikilala ang pag-ibig. Ayun, matindi. So, dito daw po natin makikilala ang pag-ibig. Yung pag-ibig mo, pag-ibig ko. Yan. Sa papaanong paraan. Dito natin makikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. So, yun daw po ang pag-ibig. Kung paano inialay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay, gayon din naman, ialay natin ang ating buhay para sa kapatid. Sa paanong paraan, Brother James? Para sa kanyang paglagong espiritual. Halimbawa, alam mo nang nagdodroga siya, di ba? May mga kapatid bang nagdodroga? Siyempre, mahina siya eh. Hindi, ilayo mo siya sa droga, ganyan. O kaya sa mga masasamang kaibigan, sa paglalasing, pag-iinom, paninigarilyo, sa masamang bisyo, ilayo mo siya, kapatid. Ganyan. Kung mahilig siya maglaro ng mga gadgets, ilayo mo siya sa ganon. Tanggalin mo yung cellphone. Sabi mo sa kanya, kapatid, tanggalin mo yung cellphone mo. Nauhumaling ka na dyan. Mga ganon. Maraming paraan, syempre. Diba? Halimbawa, naliligaw siya, diba? O girlfriend niya itong babaeng ito. Itong babae naman ito, masamang babae. Lagi niyang sinasaktan tong kapatid mo sa pananampalataya. Di sabihin mo, kapatid, marami pang babae dyan. Tayo mga lalaki, tayo naghahanap, sila naghihintay lang. Kung merong babae na nananalangin sa ugali mo, meron din, ikaw din naman, nananalangin ka din sa mga nais mong maging asawa. Vice versa yan, kapatid. Pag nag-meet yun, till death do us part na. Diba? Shalom, my dear sister and Brother Uzma. Brother Uzma, is that right? The same thing? Evangelist Uzma. Yeah. Sister Uzma, yeah. That's you. See, I'm still confused with your account. Yeah, regards to Brother Shaman, Sister Uzma. So, ganoon siya, no? Paano natin, may papakitang pagmamahal natin sa kapatid? Edi ilayo natin siya sa kasalanan. Kasi kung matured ka, kung sino yung mas nakaunawa, edi yun ang dapat na tumulong sa kapatid, tama? Mga halimbawa lang yun. Marami po. Maraming paraan para makatulong po tayo sa ating mga kapatid. Kaya nga magmahalan po tayo eh. So, nakita mo ba ang pagmamahalan sa simbahan mo? Hindi. Bakit?
Yan ang isipin mo, kapatid. Anong ebanghelyo ang daladala ng pastor mo? Yan. Ganun lang po yun. Kung anong daladala ng pastor mo, kung anong daladalang ebanghelyo ng pastor mo, ganyan ang simbahan mo. Ganyan po. O sa verse 13, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. So sa 1 John 3:16 naman, kung paano iniali ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa mga kaibigan niya, di ba? Sinabi niya rito eh. O kaya para sa atin, ganyan din naman, iali natin ang ating buhay para sa mga kapatid. Ayan, magtulungan po tayo. Hindi po sa pera, kapatid ko, ha? Pag sinabi po kasing pera, pinaghirapan mo yan eh. Di ba? Halimbawa, may utang ang kapatid mo sa pananampalataya. Bigyan mo na lang. Huwag mo na siyang pahiramin. Bigyan mo na lang, kapatid. Kasi sinabi kasi ng Panginoon si Kristo at saka kay Apostol Pablo, pag nagbigay ka ng pera, huwag ka nang maningil. Huwag ka na pong maningil. Hayaan mo na. Kaya kung umuutang sa kapatid mo, bigyan mo na lang. Nahihirapan ang isang mananampalataya dahil sa ating maling pagpili. Pero ito po ang susi. Wala na pong iba, mga kapatid ko. Ituturo ko po sa inyo yung susi. Ang susi ay ang salita ng Diyos. Yun po ang susi. Ngayon, ang kalakip ng susi na yon, ang salita ng Diyos, pamumuhay sa banal na espiritu. Yan. Pagpapalain ka po niya. Hindi ka pwedeng hindi pagpalain, mga mahal ko pong mga kapatid. Pagpapalain ka po niya. Hari mo siya eh. Hindi mo lang siya tagapagligtas, hari mo siya. Di ba? Sinabi nga ng Apostol Pablo, ibinigay niya ang lahat. Sabi niya, di ba? Para sa ating, for our own benefits. He give it all. Kumbaga, lahat ng bagay ipinagkalob sa atin. Pero syempre, kung hindi naman tayo ready talaga, hindi niya ibibigay yon. So, base sa abot ng iyong pananampalataya, binibigyan ka niya. Mahirap ka ngayon, mahirap ang buhay mo dahil yun pa lang ang level ng pananampalataya mo. Kayo'y aking mga kaibigan, verse 14. Kayo'y aking mga kaibigan, kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Anong iniuutos ng Diyos sa inyo? Mag-ibigan tayo. Sinong kagalit mo sa loob ng simbahan, kapatid? Di ba? Ang hirap. Mag-isip kayo. Punta na lang kayo sa simbahan nyo, kapatid. Kumusta ang simbahan ninyo? Kumusta ang mga kapatid sa pananampalataya? Kaya sinasabi ng mga pastor, ang simbahan ito hindi perpekto. Meron, kapatid. Hanapin mo lang. Hanapin mo lang. Kung mahirap mong hanapin, at least baka ikaw ang magpastor. At ituro mo ang kabanalan, kapatid. Baka ikaw yun. Jeremiah, di ba? Isaiah. Here I am, send me. 15. Malapit na po tayo matapos. Hanggang 17 lang po tayo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi malalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Pero mas malalim po ang nakasulat sa Apostol ni Pablo, sa mga sulat ng Apostol Pablo. Thus the Holy Spirit searcheth even the deep things of God. So, ibig sabihin, lahat ng mga sekreto, kahit nasa kaibuturan pa ng Diyos Ama, kayang sabihin sa inyo ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi ko kayo tinatatawaging alipin sapagkat hindi malalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng aking Panginoon, ng kanyang Panginoon, Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa inyo, na narinig ko sa aking Ama, ay ipinaalam ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko.
Tinan mo ang Panginoon si Kristo, no? Nung kinakausap po niya yung mga disipulo. Ang mga disipulo yung kinakausap po niya rito, hindi po yung madla. Ang tanong, pinili ka kaya ng Diyos? Ay, pinili ka kaya ng Panginoon si Kristo? Ako'y hindi ninyo pinili. Ngunit kayo'y pinili ko. At itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. Naku po, magbunga daw. Ang tanong, kumusta naman po ang mga bunga natin? Yun po yung tinatawag nilang bunga ng pananampalataya. The fruit of our faith. Yan, may bunga ng pananampalataya. At ang mga bunga nito'y, at ang mga bunga ninyo'y mananatili. So, kailangan daw po natin magbunga. Ang tanong, nagbubunga kaya tayo mga kapatid? Di ba alam po natin yung kalabasa sa Pilipinas? Kalabasa, squash. Di ba, namumunga din po yan kahit pa paano, di ba, lalo na pag mabulaklak. Di ba, pagka di ka marunong magtanim ng kalabasa, walang bunga yan. Lahat, lahat bulaklak. Lahat bulaklak, kapatid. Pag nasobrahan niya ng nutrition ng lupa, tatabayan, pagkatapos mamumulaklak, hanggang doon na lang. Minsan nagtanim po ako ng ganun, nakalagay sa sako. Kaya lang, nasobrang ko yata ng alaga, kapatid. Nagko naman eh. Pero talagang nalang to, yung talagang flourish talaga siya. Kaya lang, hindi siya namunga, kapatid. Ni isa walang bunga. So, ang ginawa ko, inugkuta lang nun. Tinanggal ko na lang yung shoot niya. Yung dulo. Tapos, kinuha ko yung mga bulaklak. Wala pa akong napakinabangan doon. So, possible po yun. Di ba? So, kailangan talagang mamunga, mga mahal ko pong kapatid. Parang ganito. Nakikinig ka lang nakikinig ng salita ng Diyos. Parang namumulaklak ka lang. Ganun. E paano ka mamunga? E di sa gawa mo. Di ba? Di ba? Parang ganun ang ibig sabihin nun eh. Ne? Oh, dinidiligan ka ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di ba? O ikaw naman, lumalago ka ng lumalago. Kaya lang ikaw, nakikinig ka lang na nakikinig. Sige, kuha ng lahat ng impormasyon. Kunin mo na lahat. Ang tanong, hindi mo naman isinasa pamuhay. So, wala siyang bunga. Namumulaklak ka lang. Di ba? Ganun din yun. Wala nang ibang example nun, kapatid. Di ba? So, usapang magkakapatid, mga mahal ko pong mga kapatid. Ang buhay pananampalataya po natin, hindi po basta ligtas lang. Lagi po natin tandaan. Ang bunga po, ang ating pong pananampalataya, nagbubunga yan. Di ba? Tinan mo na eh. O, sabihin na nating ligtas ka lang. O, anong naidudulot ng ligtas ka lang? Namumunga ka rin. Anong pamumunga? Kasalanan. Imbes na magbunga tayo ng tamang bunga, namumunga tayo ng sirang bunga. Di ba? O, either way, o, ligtas ka lang, mamumunga ka pa rin. O, anong pamumunga, Brother James? Edi yung pamumuhay mo. Kung naninigarilyo ko, yan, pamumunga yan ang buhay ng pananampalataya mong ligtas lang. O yan, kung chismosa ka pa rin, o di chismosa ka pa rin, yan pa rin ang pamumunga mo bilang ligtas lang. Eh, wala kang kaalam-alam sa salita ng Diyos eh. Basta ligtas ka na lang eh. Ginagawa mong simbahan na parang resting place mo, parang ganun. Di ba? Resting place, yung magsimba ka lang, tapos uwi ka na, magsimba, uwi, Gaya ng sinasabi ko, nagpakita ka sa pastor mo, Pastor, tindatin mo ng konti. Attendance ko na yan. Di ba? Pupunta ka sa simbahan mo, tapos kinta mo ng konti si pastor mo, Pastor, attendance mo na yan, no? Kintatin mo ng konti. Ganun na lang. Kumbaga, alam mo yon, yung tradition na lang siya, nagsisimba ka, tapos walang nangyayari. Kapatid, may nangyayari, pero anong klaseng pangyayari? Anong klaseng bunga? Maganda ba ito o hindi? Di ba? Di ba sabi ng Panginoon si Kristo, ang mabuting puno, hindi pwedeng mamunga ng masama. Sabi po niya, di ba? Kung ang mabuting puno
ay namumunga ng mabuti. At hindi pwedeng masira yun. Kasi mabuting puno eh. Ang tinutukoy niya salita ng Diyos, kapatid. Huwag na kayong mag-isip ng about mga principle ng mga agriculture, teachings na mga ganyan. Di ba? Pag ang Diyos ang nagsalita, diretso yun. So pag ikaw ay mabuting puno, mamumunga ka ng mabuti. Kung ikaw ay masamang puno, mamumunga ka ng sirang bunga. Mamili ka doon, mahal kong kapatid. Either way, kung mamumuhay ka lang bilang ligtas, ayan, mamumunga ka. Mamumunga ka, hanggat nabubuhay ka, namumunga ka ng masama. Yan. O, ito naman, sa Kingdom of God, sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Sa ayaw mo sa hindi, mamumunga ka rin. Anong pamumunga yon? Siyempre, mabuting bunga. Bakit? Ayaw mong magkasala eh. Di ba, mga mahal kong kapatid? So, mamili ka ngayon. Saan ka dito? Yan. Ligtas ka lang ba? O namumuhay ka sa kabanalan, kapatid? Sa ayaw natin at hindi, dito po tayo mabubuhay. Ito pong ating pananampalataya. Ito ang bunga ng ating pananampalataya. Lagi po nating isipin, tatlo ang Diyos natin. Kung tatlo ang Diyos natin, paano tayo mamumuhay? Di ba? Tatlo na nga ang Diyos natin, nagkakasala pa rin tayo. Wala silang kwenta. Bakit wala silang kwenta? Kasi hindi nila kayang makiniig sa sarili po natin. Hindi nila kaya, mahal kong kapatid. Kung nagkakasala tayo, tapos nandito yung Banal na Espiritu, wala. Anong klaseng pamumuhay meron po tayo? Tama po, mga mahal kong kapatid? O yan. So, ganyan po ang pamumuhay sa pananampalataya patungkol sa Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. So, yan po siya. Kaya ang bilang isang mananampalataya, ito po ang dapat po nating isa pamuhay. Ito ang tunay na Ebanghelyo ni Kristo na tinatawag. O dadagdagan ko. Ito ang tunay na Ebanghelyo ni Kristo Jesus na kanya pong naituro sa loob ng 3 taon at kalahati. Ito po yun, Kingdom of God. Kung pag-aralan po ninyo ang Kingdom of God, mga mahal kong kapatid, makikita po talaga ninyo kung gaano kahirap mamuhay bilang mananampalataya. Lahat ng mga anak ng Diyos na naturuan sa pananampalataya ay pinersecute nila. Nagkaroon pa ng persecution. Mga mahal kong kapatid. Kaya kung lumalago ka sa pananampalataya mo, galit na galit ang mga demonyo sa iyo. Sa papaanong paraan, yung mga kapatid mo rin, galit na galit din sa iyo. Bakit? Maiinggit sila sa iyo, kapatid. Maiinggit sila dahil ang pamumuhay nila iba sa pamumuhay mo. Ang mga kaibigan mo, mapapalitan yan. Baka pati pastor mo, palitan din yan ng Panginoong Jesucristo, kapatid. Hindi mo alam na nagsisimba ka ngayon sa pastor mo, after few months, after few years, tatawagin ka na pala ng Panginoong Jesucristo para sa kanyang gawain. Baptist po ako, mahalong kapatid. Yan po ako. At pinuntahan po ako dati, actually pinuntahan ko sila dun sa, yun, nakausap ko po yung mga pastor doon. Yan, may kumuusap po sa akin. At sinabi po nila na kung pwede daw po ako magtayo ng simbahan dito. Dito po. At ako daw po magpapastor at gagamitin ko po yun, yung simbahan na yun. Pero ako talaga within me talaga hindi. Hindi po talaga yun ang plano ng Lord sa akin. Alam ko po talaga, mahal kong kapatid. Kaya hindi po yun natuloy. Ngayon, doon naman po sa Pilipinas, sabi nila sa akin, sino ba tong James na ito? Hindi naman siya pastor. Nung pagkabanggit po nila na sinabi nila, sino ba itong James na ito? Hindi naman siya pastor. Mahal kong kapatid. Nung natapos ko po ang ministeryo ko sa kanila, sa mga pastor na ito, nung natapos ko pang ministeryo, yun, pinagkalooban po ako ng Panginoon Jesucristo ng ministeryo talaga, isang simbahan. Kaya nakapag-pioneer po ang online ministry, ang Remnant of the Lord Jesus Christ End Times Ministry, o End Times International Ministry, doon po sa Pilipinas, 2020, during pandemic. Mga mahal ko pong kapatid. August 21st, yon ang kauna-unahang isang taon ng anibersaryo po doon. Kasi po, nung kinausap ko na pong mga kapatid doon, sabi ko sa kanila, mga kapatid, sabi ko,
hindi na po tayo magba-Bible study. Diretso service na po tayo. Yan, nagse-service na po kami nun. Mga mahal ko pong kapatid. Ganun lang po. Hanggang po sa nagkaroon pa ng tent. Yan, kapag umuulan, walang simba. Pag hindi umuulan, may simba. O ngayon po, meron na pong simbahan po doon. Kaya yung nagsasabi daw na hindi daw po ako pastor, sino ba ito, ganyan-ganyan, yun. Ang Lord mismo ang kumilos, yun, nagkaroon po ng pioneering church po doon. Mga mahal ko pong mga kapatid. So, ako naman po nagagalak, syempre, dahil sabi nga nila, kung sino daw yung binababa, yun ang itinataas ng Lord. So, ganun po ang nangyari, mga mahal ko pong mga kapatid. At syempre, nagpapatuloy pa rin po tayo sa ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung palagi po kayong nakikinig ng salita ng Diyos po, makakapakinig kayo ng mga mensahe na hindi pa po ninyo naririnig kahit kailan sa buong buhay po ninyo sa pananampalataya. Dahil ang tinuturo ko po sa inyo ay patungkol sa Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos at patungkol sa Ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos. Ito po yung Kingdom of God. Mga mahal ko pong mga kapatid. Kaya dalangin ko po sa inyo na magsama-sama po tayo at least para po maging blessing po ito sa inyo mga mahal ko pong kapatid. Para pagdating po dyan sa mga ministry po ninyo yan, may apply po ninyo yan. Kingdom of God po. Sa banal na spirito. Mga mahal ko pong kapatid. Amen po? So hanggang doon lamang po mga mahal kong kapatid kasi tumatawag na naman po ang ating kapatid doon po sa malayong lugar. Meron po tayong pioneering church po doon po sa Kenya, Africa, to gospel po doon. 9 years na po siya. At saka po dito po sa Pakistan. Struggle po sila ngayon sa Pakistan, mahal kong kapatid. Kaya, yun, inaayos po nila. Kasi merong Katoliko na pinapahinto yung ministry po doon. Mahal kong kapatid. Pero itong mga kapatid sa pananampalataya, ito, naka-ready po sila. Ito po, nagla-like pa rin, nagla-love pa rin. Mga kapatid ko. And so yun po mga mahal kong kapatid. So sa ngayon, so yun na lamang po. So God Jesus Christ bless us all, my dear brothers and my dear sisters. And shalom. Bye-bye.